Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-26 na kabanata ng mga gawa at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ang libro po ng mga gawa ay nagsimula ng ang banal na spirito ay natanggap po sa Jerusalem. At nagpatuloy po ang pagnanais para dito nang ito ay papalapit na sa Roma. Bakit nagtungo si Pablo sa Roma? Sabi po sa chapter 25 sa nabasa po natin kahapon, iyon ay dahil umapela si Pablo kay Caesarea. Bibigyan ko po kayo ng maikling historical background. Ito po ay para po bang pagtungo sa final appeal court o sa final na apela ng korte. Kung hindi po tayo pabor sa kung anumang pinagpasyahan sa mas maliliit na korte, ay kailangan mong magtungo sa final appeal court. Kaya naman po si Pablo ay hindi po naging pabor sa kung anumang pasya na dinala sa mas maliit na korte. Kaya naman kanya pong sinasabi na siya ay aapela kay Cesar. Caesar ay ang pinaikling ngalan po ni Julius Caesar. At ang bawat hari na sumunod sa kanya ay tinawag din pong Caesar. Parang sa Russia ang tinatawag pong Tsar. At sa German king naman ay Kaiser. Ngunit bakit kailangan ni Pablo na umapela? Hindi lamang po dahil gusto niyang protektahan ang kanyang sarili, kundi dahil inaalam niyang inudiyok siya ng Diyos na magbahagi ng salita sa Roma. Kaya naman po ang gobernador na ito ng pangalan ay si Festo, nang mapansin ni Pablo na hindi po siya mabigyan ng tamang hatol, sinabi po ni Pablo na siya ay aapela kay Caesar. Pagkatapos ay siya nagtungo kay Agrippa. Si Agrippa dito ay ang ikalawang Agrippa. Dahil ang kanyang tatay ang unang Agrippa, at siya naging dahilan kung bakit po namatay si Santiago. At may ilan pang mga disipulo na kanya pong hinutulan, kaya naman ang Agripang ito ay kilalang kilala po niya ang mga Hudyo at ang kanilang pananampalataya. Kaya bago humarap si Pablo kay Caesar ay kailangan po muna niyang harapin si Agrippa. Ayon sa legalidad, ayon sa batas, ito po ay parang pagprotekta ni Pablo sa kanyang sarili. Dahil sa verse 1 at 2, sabi po dito, sinabi ni Agrippa kay Pablo, maaari ka na magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Sinabi po dito, pinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili. At ano ang uri ng buhay na mayroon po si Pablo? Kanya pong pinagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang buhay.
dahil kanya pong natanggap ang pangitain na mula sa Panginoon. Ang pinakapunto po sa kabanatang ito ay sa verse 16, sabi po niya dito, tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Dito ay sinasabihan po siya ng Diyos na maging lingkod ng Panginoon at maging ministro para sa kanyang ebanghelyo. Ipinadala siya ng Panginoong Yesus upang maging lingkod at maging saksi ng Panginoon ng mga bagay na kanya na pong nakita at patuloy pang ipapakita ng Diyos. Dito makikita po natin na sa pamamagitan ng buhay ni Pablo ay naipapakita kung ano ang totoo at makatuwiran pagdating sa Panginoon. Sabi sa verse 23, sa pamamagitan ng buhay niya ay naipahayag ang liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Mula sa matinding liwanag na una po niyang naranasan sa Damasco, siya po ay nadala sa liwanag ng Panginoong Hesus at ngayon naman ay siya ay nagbibigay na ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Kaya naman po ngayong umaga, bibigyan po natin ito ng pamamagat. Sa pamamagitan ng atin pong buhay, tayo ay magiging ministro at saksi ng Panginoon at magbibigay liwanag sa buong mundo. Ito po ay pagtawag ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Sabi sa verse 19, alam ni Pablo na kung siya man ay magbabahagi ng salita ng Panginoon at ng pangitain ng Diyos, ito ay mula sa Panginoon. At kinailangan po niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi kinailangan ni Pablo na magbahagi ng mga puro teolohiya, bagkus ay ibinahagi lamang po ni Pablo ang kanyang pagkabata, ang kanyang paglaki, ang kanyang sariling buhay, kung gaano siya kadilim o kaya gaano siya makasalanan noon at kung paano niya nakita ang liwanag sa Panginoon. Kaya naman kung kaya po nating ibahagi ang ating buhay, ay para na rin po itong pagbibigay ng liwanag sa Panginoon. Verse 1 to 11, pinakita po dito ang mababang bahagi ng mga buhay ni Pablo at kung gaano po siya kabaluktot bilang tao. Sabi sa verse 1 at 2, sinabi ni Agrippa kay Pablo, maaari ka na magsalita para sa iyong sarili. Pagkatapos muli ay ibinahagi ni Pablo kung paano niya nakilala ang Panginoong Hesus. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga istorya sa buhay na para po bang pare-pareho.
Ngunit dito ay binahagi po ni Pablo ang kanyang pagkabata, paglaki. Siya po ay nagsalita bilang Hudyo dati, ngunit ngayon siya ay nagpapatotoo sa harap ng mga opisyal ng gobyernong Romano. Sa verse 4, alam ng lahat ng Hudyo kung paano ko namuhay mula pa sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makakapagpatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. Unang binahagi ni Pablo kung sino siya, at siya ay mamamayang ng Jerusalem at nabuhay sa pinakamahigpit na sekta ng mga relihiyon. Kanya pong ibinahagi ang kanyang pinanggalingan, ang kanyang pagkakakilanlan dahil ito ay kanyang mga kilalang tao. Kaya naman po ang grupong mga tao yan ay alam po niyang baluktot. Saan man tayo manggaling ay mayroon po tayong kanya-kanyang uri ng pagkakabaluktot. Sa verse 7, ang pangako ring iyan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw, at dahil sa pag-asa rin ito, Haring Agripa, ako'y pinaparangatangan ng mga Hudyo. Ngunit pagdating ng panahon, madami nagsasabi na sila ay ang Mesaya. Pagkatapos ibinahagi ni Pablo kung paanong ang kanilang sekta ay dumating at ang sino bang magsasabi na sila ang Mesaya ay kanila pong papatayin. Verse 10, 11, ibinahagi ni Pablo kung paano niyang nakilala ang Panginoong Hesus, kung paanong noon ay kabahagi po siya sa mga umaakusa sa mga Kristiyano at mga disipulo ng Panginoon. Hindi lang siya basta-bastang Pariseo. Siya po ay kilala sa pagdadala ng persekusyon sa mga Kristiyano. At sabi sa verse 11, pinarusahan niya silang lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ng kanilang pananampalataya, sa tindi ng plot niya ay inusig niya sila kahit sa mga lungsod sa ibang mga bansa. Kaya po binahagi ni Pablo ang kanyang paglaki. Akala niya ay tama ang kanyang ginagawa, ngunit kung tutusin siya ay napakabaluktot at hindi niya po ito inaasahan o kaya hindi po niya napagtanto. Pagkatapos, kanya na rin pong binahagi ang liwanag na kanyang naranasan sa Damascus. Dito pinapakita, tinutulungan po tayo ni Pablo na maunawaan kung paano po natin maibabahagi ang salita ng Diyos. Hindi kailangan maging komplikado. Maaari lamang po nating maibahagi kung anong buhay ang meron tayo, kung gaano tayo kabaluktot noon. Maaari din po nating maibahagi ang mga bagay na tingin natin ay nakakahiyang bahagi ng ating buhay. Madami pong ideya ang mga tao pagdating kay Pablo. Alam ng marami na masayang-masaya si Pablo nang kanyang ipinapatay si Stephen. Ngunit dito handang-handa si Pablo na ibahagi ang bahaging ito ng kanyang buhay.
Kung kaya po nating ibahagi kung gaano po tayo kababa, ay ang mga makikinig ay kanila pong maunawaan na mayroon pa rin pong pag-asa para sa kanila kahit na napakababa ng kanilang buhay. Hindi ba't madalas ay kung tayo magbabahagi ng salita ng Panginoon, dapat ay maging banal po muna tayo? Ngunit kung tutusin, sa pamamagitan ng kababaan ng atin pong buhay ay maitataas ang Panginoon. Ngayon, atin pong siyasatin ang ating buhay kung gaano tayo kababa at kung handa po ba tayong ibahagi ito upang ipakita ang liwanag ng Diyos. Ito ang inaasahan ng Diyos mula po sa atin, na yakapin natin ang ating nakaraan at nang maibahagi po natin ang kalooban ang liwanag na nagmumula sa Diyos. Dito laging sinasabi ni Pablo na siya isang Hudyo at mula sa lipin ng Benjamin. Kaya po niya magsalita ng Hebreyo at ng Griego. Kaya naman po mahalagang maibahagi po natin kung saan po tayo nanggaling. Huwag po tayong mahiya sa ating pong pinanggalingan. Maaaring ikaw ay lumaki sa isang pamilya na bayolente, o kaya ang iyong orihinal na pamilya ay puno ng kaguluhan, mababa ang iyong pagtingin sa sarili, mayroong laging kahihiyan. Ngunit si Pablo ay hindi po nahiya sa kabila ng kanyang kasaysayan dahil alam niya na ang Diyos ang nagbigay ng pagbabago sa kanyang buhay. Kaya po kung atin pong mapagtatagumpayan ang atin pong mga hinanakit o kayang uri ng pamilya na mayroon po tayo, ito ay magpapakita ng higit na kaluwalhatian ng Diyos. Katulad ni Pastor Joshua at si Modelfin, lagi po nilang ibinabahagi ang mga nakakahiyang bahagi ng kanilang mga buhay. Ngunit ito ay ginagamit ng Diyos upang makita ang kanyang kaluwalhatian. Naalala ko rin si Saul sa lumang tipan. Siya din po ay mula sa lipin ng Benjamin. Ngunit si Haring Saul ay hiyang-hiya sa kanyang pinanggalingan. At laging nagtatanong, bakit mo ako kailangang itaas bilang hari? Ngunit dahil sa kahihiyan niya ito ay nawala din ang pagkakakilanlan na binigay ng Panginoon sa kanya. Ngunit makikita natin dito sa buhay ni Pablo sa bagong tipan na mayroong biyaya o kaya makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kabila ng mababa at nakakahiyang nakaraan na mayroon po tayo. Ang pinakamatinding depensa na mayroon po tayo pagdating sa pananampalataya ay ang sarili po nating buhay patotoo. Verse 12 hanggang 23, ang daan ng liwanag ay maibabahagi sa buong mundo. Sa verse 13, ito po ang tungkol sa daan tungo sa Damascus. Sabi niya dito, ng katanghiliang tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Ang atin pong mga buhay ay nasa kadiliman. Sabi ni Pablo, ng kanyang buhay ay nasa kadiliman. Pagkatapos ay nakakita siya ng matinding liwanag at ang Panginoon ay nangusap sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? At sa verse 16, tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Saksi sa Griego ay matus. Iyon po ang pinanggalingan ng salitang martyr.
martyr. Kaya noon, kapag sila po ay nagtatawag ng saksi, sasabihin po nila, Matus, ikaw ay magtungo dito. Hanggang sa nabago po ito, Matus hanggang martyr. Kaya po dito, ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, siya ay maging lingkod at maging saksi. At ng kanyang maibahagi ang mga bagay na pinakita sa kanya ng Diyos at ipapakita pa. Sa verse 17, ililigtas kita mula sa makakabayan mong Hudyo at gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. Ikalawa, imumulat ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay ang liwanag, katulad ng buhay ni Pablo. Hindi po niya kilala ang kanyang sarili, ang Panginoon, Kaya ang akala po niya siya ay matagumpay, akala niya siya ay nasa buhay. Ngunit dapat po niyang makita ang totoong liwanag. Dahil noon, kahit hanggang ngayon, naroon pa rin ang kadiliman mula sa kaaway, kaya naman mahalagang maipakita ang liwanag na lumumula sa Diyos. Sunod, tanggapin ang Panginoong Hesus ang atin pong dakilang mana. Sa verse 19 ay nagbigay po si Pablo ng sa huli niyang salaysay. Dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitain mula sa langit. Ang 5 bagay po na ito ay aking ipapahagi gamit ang aking buhay, itong sinasabi ni Pablo, bilang lingkod at bilang saksi ng Diyos. Nangaral siya sa Jerusalem. Ang mga Hudyong naroon ay hindi natuwa dahil sabi nila ay hindi siya sinusunod. Ngunit binabahagi po ni Pablo dito na wala siyang sinuway dahil ang mga pangitain na ito ay mula sa Panginoon. At gamit ang kanyang buhay ay kanya pong ibinabahagi ito. Siya ay sumusunod sa ngalan ng Panginoong Hesus. Siya ay nagbabahagi sa mga Hentil, sa mga Hudyo. Ngayon, din dito si Pablo na nakatayo sa lahat mga tao. At dito binahagi ni Pablo kung saan siya nanggaling. Kanyang ibinahagi kung anong uri ng mga tao ang kanyang pinanggalingan at kinalakihan at kung paanong siya ay binago ng Panginoon. Ito ang misyon na mayroon si Pablo. Ipinapakita po nito ang simula o ang nangyari sa buhay ni Pablo. Kanyang sinasabi na sa kanyang buhay ay hindi po niya sinuway ang pangitain ng Panginoon. Ngayong linggo ay matatapos po nating basahin ang buhay ni Pablo mula sa libro ng mga gawa kung paano siya ay naikulong. Nagpatuloy pa rin po siya sa pagiging lingkod at saksi ng Panginoon at ibinahagi ang salita ng Diyos kahit sa mga taong bumibisita sa Kanya.
Ngayon, parehong pangitain na binibigay po ng Diyos sa 611 at sa bawat Levita, bawat sa leader, bawat kapatiran. Ang pangitain po ito ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at sa mga hentil. Ito po ay makalangit na pangitain, hindi lamang po basta-basta pangitain mula kay Pastor Joshua, bagkus ay mula sa Panginoon. Sa main service, lagi po nating sinasabi o pinag-uusapan kung paano tayo magiging lingkod ng Diyos, paano tayo magiging lingkod ng Panginoon sa buong mundo at tayo ay gagantimpalaan ng Panginoon at makakaranas ng mga milagro. Parehong tema po ang pinapakita po dito. Naway siya sa atin po natin ang ating mga buhay. Alam po ba natin na tayo ang lingkod ng Diyos at tayo ay saksi ng Panginoon? Isa sa ating pong mga Bible School student ay nagbahagi na madalas sa kanya pong pakikipagbahagi ng salita ng Diyos ay hindi lamang po sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang mga kwento, bagkus ay ginagamit ang kanyang sariling buhay. Kaya naman po sa tamang panahon ay atin pong maibabahagi ang ating sariling buhay sa ating katrabaho, sa ating mga kaibigan. Bandang huli, hindi naman po nagbahagi ng kung anumang mensahe si Pablo sa mga Hudyo, bagkus pinahagi niya kung paano siya lumaki sa Jerusalem, kung paano siya ay isang mamamayang Romano. At ayon sa batas ng Romano, siya po ay nagbigay ng testigo. Dahil siya isang Romano, kaya maaari po siyang umapela kay Caesar. Alam niya na kaya po niyang magbahagi ng ebanghelyo sa harap ng mga Romanong ito at ng mga Agripa. Ngunit ngayon, siya sa atin po natin na ating buhay kung ikaw ay isang may bahay, maaari mo ding may bahagi ang salita ng Diyos sa mga kapwa mong mga bahay. Tungo sa palengke, pagkatapos mag-uusap tungkol sa karne, sa banana, o kung ano man. Pagkatapos, doon mo na masimulang maibahagi kung gaano ka kababa noon. Ngunit ngayon ay nahanap mo ang liwanag at kilala na ang Panginoon, nagtutungo sa simbahan, paano ka tinulungan ng iyong cell leader. Dati ako ay galit na galit, ngunit ngayon puno na ng liwanag at kagalakan. Maaari mo lamang ibahagi ang iyong sariling buhay o ang posisyon na mayroon ka, katulad ko. Ako ay dating homosexual, dating bading. Ako ay nasa bahagi ng LGBTQ. Ito ay bukas kong ibinabahagi sa maraming mga tao sa iba, kung kaya naman ang mga katulad kong LGBTQ noon ay kanila din pong ibinabahagi ang kanilang buhay sa akin, pagkatapos ay nagagamit ko ang sarili kong buhay para tulungan sila. Maaaring may ibang taong makakapagbahagi, ngunit ako ay may sariling buhay na may pabugay. Ang simula po noon ay kung paano binabalikan ko ang aking sariling buhay. Kaya wag po nating ikumpara ang ating sarili. Sinasabi na sila magaling sa paglilingkod, ako ay napakababa. Ngunit narito si Pablo na ibinabahagi lamang po ang kanyang buhay at iyon ang kanyang naging sandata. Ang iyong sariling buhay ay ang pinakamatinding sandata sa inyong pagbabahagi ng salita ng Diyos at paglilingkod sa Kanya. Sa iyong sariling buhay, sa inyong pagsasabuhay nito, sa pagsasabi at pagbabahagi nito, pangitain ng Diyos.
Ang komisyon na ito ay para sa mga mananampalataya ng Diyos. Ang lahat ay nagsisimula sa inyo pong mga buhay. At dito, kailanman na hindi mo masusuway ang pangitain na mula sa Panginoon. At iyong ginagawa ang kalooban ng Diyos. Huling bahagi, si Pablo ay nabigo sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa verse 24 hanggang 32. Ang tugon ni Haring Agripa. Paano po tumugon si Haring Agripa sa kanya? Sa verse 24, habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, "Nababaliw ka na ba, Pablo? Sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo." Si Haring Agripa at ang gobernador si Festo, sila ay galit na galit. At sinasabi na nababaliw na si Pablo. Dito, para sa mga nakikinig ay para lamang po silang nakikinig ng teorya. Kaya naman sinabi sa kanya na ang napakaraming kaalaman ang naging dahilan ng iyong pagkabaliw. Sa original na teksto, ginamit po ang grammar o ibig sabihin ay knowledge. Hindi po nakinig ng maayos ang mga nandoon. Verse 28, sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa palagay mo, ba'y mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon?" Kaya naman si Gobernador Felix at si Agripa, sila po ay napaka-negatibo. Kanilang kinalimutan ang pagbabahagi ni Pablo. "Ako, si Agripa, wag mo kong subukan na hikayatin. Ikaw ay isang ordinaryong mamamayan lamang, hindi mo ko mahihikayat." Ganito ang linyahan ni Agripa. Si Pablo bilang lingkod at saksi ng Diyos, hindi po siya nakatingin sa resulta ng kanyang pagbabahagi dahil ang nais niya lamang ay ang maibahagi kung paano siya binago ng Diyos. Sa maraming pagkakataon sa pagbabahagi ni Pablo, kung tutuusin ay madaming beses po siyang inayawan ng tao, ngunit ang kanyang paningin ay hindi sa resulta o kaya sa tao, bagkus ay kung paanong naisasabuhay niyang pangitain ng Diyos ang kanyang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ang sila'y makinig sa kanya, sapat na iyon. Hindi siya natatakot sa kabila ng mga resultang hindi maganda. Sa verse 31, ang sabi dito, "Ang tao ito ay walang ginawang anumang nararapat sa hatol na kamatayan pagkabilang ko." At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang niya hiniling na dumulog sa emperador, maaari na siyang palayain. Dito ay hindi po nila kinondena na si Pablo at ito ay proteksyon mula sa Panginoon. At ang liwanag na ito ang nagpapalakas po sa atin ngayon. Alam po ba natin ang ating posisyon? Kung saan po tayo nanggaling?
kung anong uri ng mga tao ang ating pinanggalingan, dapat po nating yakapin ang sarili nating istorya. Huwag po nating ikahiya ang ating nakaraan. Hindi na dapat yun pinag-uusapan, iyon ay nakakahiya. Ngunit tinatawag po ng Diyos upang maging lingkod at maging saksi ng Panginoon mula po sa ating mga buhay. At ang paraan ng liwanag ang siyang maipabahagi. Ang huling mga araw ay paparating, ang mundo ay nangangailangan ng liwanag. Kung tayo po ay handang magbahagi kung paano natin nakilala ang Diyos sa ating mga kakilala, sa marketplace, sa ating mga kaibigan, ay nagagawa na po natin kung ano man ang nagawa din ni Pablo. Mula sa kadiliman tungo sa Panginoon. Tayo po ay pinapalakas ng Diyos, tayo po ay tumindig at maging lingkod ng Diyos. Purihan ang Panginoon.